Hello guys, mag-overhaul po tayo ng engine ng KR Mini 110 ngayon guys. Bago tayo mag-overhaul, mag-intro muna tayo sa ating vlog guys. Mag-introduction muna tayo at balik tayo pagkatapos. Please subscribe to my channel, Borski Works Motovlog. Hello guys, may motor po tayo ngayon na KR Mini 110cc. Ito po ay Rossi 110 China bike. Ang diagnose po ng ating motorcycle pit bike ngayon guys ay motorcycle engine po na hindi po maayos ang pag-shift ng mga gear guys. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga rason kung bakit hindi maayos na magsishift yung mga gear sa ating makina guys. Una po dyan, ang dahilan ng ating mga gear ay hindi makapasok na mag-shift ng maayos guys ay isa pong dahilan dito ay yung gasgas ng shifting fork. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit yung ating gear ay hindi makapag-shift ng maayos dahil once na ang ating shifting fork ay hindi na ito maayos, ito pong mga gear ay hindi na po makabalanse na makapag-shift ng maayos. Kaya yung minsan yung senyalis niyan guys ay kayod-kayod ang kamyada ng gear guys, hindi makapasok ng maayos. So isa sa mga gear na hindi makapasok maayos pag sira ng shifting fork natin, isa sa mga gear doon ay yung secondary or third at saka yung fourth. So sana yung hula ko guys tama na shifting fork yung sira ng makina na to guys. So isa talaga yun sa mga dahilan na hindi makapag-shift maayos yung ating mga gear guys. Mamimisgear yung mga ibang gear dahil gasgas ng ating shifting fork. At pag gasgas ng shifting fork, hindi na matama yung alignment ng ating mga gear. Importante talaga na yung shifting fork natin ay nasa magandang kondisyon guys. So ito troubleshoot na natin guys at overhaul na natin yung engine guys. Sinimulan na natin tanggalin yung mga parts ng crankcase yung sa mga transmission guys, at kukunin natin, i-diagnose natin at i-check natin kung maganda pa ba yung shifting fork natin guys o sira na. So pag sira na to guys, ito yung mga dahilan kung bakit itong makina na to guys ay hindi makapag-shift ng maayos guys at hindi makapasok ang ibang gear guys. So ayan guys, nabuksan na natin yung gitnang crankcase at gitnang transmission ng ating engine guys. So ito nga guys, so i-check natin yung gear din guys kung hindi ba siya na damage guys. So i-check natin yung mga gear sa primary, secondary, third at fourth kung okay pa ba yung mga ngipin ng ating gear guys. Pagkatapos i-check natin yung shifting fork. So tanggalin natin itong mga transmission gear guys. Ayan. So ito na nga guys. So i-check natin yung dito sa kabilang bahagi ng gear guys. So ayan, kitang-kita natin yung gear na irritate na guys. Na-irritate na to guys dahil doon sa shifting fork na nagasgas na guys. So ito na nga guys, bumili ako ng Lipan genuine parts
ng lipan na shifting fork. Yan, ito yung ipapalit ko doon sa shifting fork na gas guys. So ito na lang yung nabili ko isa guys, dahil naubos na po yung stock ng shifting fork. Ayan, tinatanggal ko na yung transmission gear guys. So ayan, so i-check natin yung mga ngipin ng ating gear guys, kung nasa condition pa ba siya guys o hindi na. So ayan, kompleto pa yung mga ngipin guys, so walang nasira sa gear guys. So itong isa naman, i-check natin kung nasa magandang kondisyon ba tong transmission niya guys. So ayan, so kitang kita natin guys. So tamang tama yung hula ko guys, yung shifting fork talaga guys ay gas na. Kaya pala yung engine na to guys, hindi makapasok ang gear na iba ng tama. So pag hinahatak mo siyang primera, segunda, pagkatapos tercera, hindi makapasok maayos yung third gear guys, dahil gas na yung shifting fork. So ayan, tatanggalin natin yung shifting fork guys, para makita natin yung diagnose at hula natin guys, na hindi tayo nagkakamali ng hula guys, na ito yung sanhi ng hindi makaayos na pag shifting ng gear guys. So ayan, sobrang lalim na ng gas ng ating shifting fork guys. So itong engine na to guys, so mga 3 o 4 na taon na ata to guys, so na ginamit, at ito na nga ay nagretiro na yung shifting fork niya guys. So kailangan natin itong papalitan guys, dahil kung hindi natin ito papalitan, hindi talaga babalik sa normal na kondisyon yung pag-shifting ng ating gear guys. Kaya dapat papalitan natin to guys. Hanggang dito na lang yung video natin guys. So huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang maka-update pa kayo sa sunod na vlog at video ko na i-upload ko guys, at updated kayo guys. Kaya i-subscribe nyo ang aking channel guys. So abangan nyo to sa part 2 na video guys. Bubuuhin ko ulit ang engine na to guys. Kaya thank you guys sa panonood. God bless at ride safe po sa inyong lahat. Shoutout nga pala kay SG920. Ride safe sa'yo, Charlotte.